Namatay ang isang mag-ina habang sugatan naman ang tatlong iba pa matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyan sa Bocod, Benguet. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasawin, dalawang mag-ina matapos mahulog sa 300 metrong lalim na bangin ang kanilang sasakyan sa Sitio Japas, Barangay Bubuk, Bisal, Bukod, Benguet kahapon na madaling araw. Hindi na umabot ang buhay sa pagamutan sina Season Paot, 55 at Chakami Paot, 75 taong gulang. Batay sa report ng Bukod Municipal Police Station, galing ang puting Nissan Navara Pro 4X pickup sa Tabuk City, Kalinga. Sakay ang 5 individual at habang binabaybay ang Ambuklaw Road patungo sa Baguio City, nang biglang nagkaroon ng mechanical defect ang sakyan at nawala ng kontrol ang driver sa manobela na naging sanhi ng pagkahulog nito sa malalim na bangin. Agad na nag-responde mga rescue team at sinugod ang 5 pasahero sa Baguio General Hospital and Medical Center. Subalit 2 sa kanila ang binawi ng buhay. Kasalukuyan nagpapagaling ang 2 pasahero samantalang ang driver ay nakalabas na sa pagamutan at iniimbestigahan sa Bukod Municipal Police Station. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtamo naman na malawang sugat ang 20 taong gulang na lalaki na isang bagger nang saksakin ito ng itinuturing suspect. Lumalabas naman na personal na galit ang motibo. Nangyari ang nasabing pananaksak sa Barangay Washington, Catarman Norte, Samar. Batay sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ang biktima na si alias Joshua, 20 taong gulang na bagger, ay residente na nasabing barangay habang naglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan na nakilala na sila Tunio at alias Mark ay patungong Sityong Tarugan nang mapasin nilang sinusundan daw sila ng hindi nakilalang lalaki. Biglaan na lamang umatake ang nasabing lalaki na kalauna ay nakilalang si alias Magno at agad na lamang pinagsasaksak si Joshua sa iba't ibang bahagi ng katawan na ngayon ang nasabing biktima ay nasa malubha ang kondisyon. Ngunit sumuko rin ng suspect sa Barangay Kagawad at i-turn over ito sa pulisya. Ayon naman sa suspect, binabagabag daw siya na matiling konsensya. Inamin ito ang krimen at isinuwalat na may kasabot siyang nakilalang si alias Nuno, residente naman ng Barangay New Rizal, Catarman, na umano'y may personal ding alitan sa biktima. Patuloy naman pinaghahanap ng otoridad si alias Nuno ang kanyang kasabwat na nakatakas matapos ang krimen. Kasalukuyang inihahanda na ng Catarman Municipal Police Station ang nararapat na kasong kriminal laban sa 2 akusado. Mula sa MBC Network News, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang most wanted person ng Pangasinan na isang 29 anyos binata at residente ng Dagupan City at listed as regional top priority target and categorized as high-value individual matapos itong maaresto sa buy-bust operation ng PNP kaninang madaling araw sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Sa ulat ni Mangaldan OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayo na nakarating sa tanggapan ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Acting Regional Director ng Police Regional Office 1, nagsagawa ng operasyon ng Regional Drug Enforcement Unit ng FRO1, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan, PPO at Mangaldan Police Station at nakumpiska sa suspek ang 60 gramo ng shabu na may street drug price na 408,000 pesos na nakalagay sa isang knot-tied plastic sachet. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na kaso ng suspek na ngayon nasa kustodiya ng Mangaldan Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.